Okay mga kapatid, ngayon ko na itutuloy itong part 2 ng interview 2 months ago. 95 views, up close and personal with the nurse ng bayan, Elaine Lionel. Okay, so wala na tayong intro, game na agad. Patay muna natin itong music at tayo ay makinig. Tignan natin, ating panoorin kung anong mga magaganap. Yung mga nakasama ko nung nakaraan, nung Sabado ba, yung mag-asawa taga-ETA, Sai, ng Balara, ng Balara, yung bagong nagtutuli, at yung sa Roque na Alpha F, na matagal ko matagal ng mga natuto yung mga bata niya. 11 ata ang marunong magtuli doon. Okay, alam ko masyado ka malalim, eksperyensado, marami kang chapter na bisita. Anong pananaw mo sa ating kapatiran? Yung kabuuan o yung hindi mga individual, yung kabuuan, anong pwede mong i-suggest, anong pananaw mo? Sige, sa iyong pagkakataon. Tungkol sa service utol. Lahat. Tungkol sa unity ng kapatiran, kung ano nangyayari, ano napapansin mo. Parang na lang, less talk, more work. Tama, okay, tama yun, the best. Hindi ganito, tol. Ang isang service kasi, tol, hindi naman basta binibigay lang yan o ginagawa. Mm-hmm. Dapat din natin pag-aralan. Okay. Kasi meron tayong mga pinaglilingkuran na may aral at mga professional din. Karamihan nga, ang papatuloy utol, mga may kaya sa buhay. Aha, ganun ba? Ngayon ko lang nalaman yan, Karamihan ng marami din. Pero syempre, mas marami yung less opportunity natin mga kababayan at kalugar. Kung tawagin. Karamihan may yaman, pero mas marami yung ewan. Let's continue. Tulad na matagal ko nang sinasabi, gagawa ng isang service, feeding. Okay. Diba? Magkaiba po mga kapatid ang pagpapakain ng isang araw lang sa tinatawag namin na feeding program talaga. Malaki po ang pagkakaiba nun. Kaya minsan yung mga blood na doon sa chapter o sa council, kung sino man yung blood na kausap mo doon, tinatanong ko sila, may feeding ba kayo? Yes, utol. Tapos nakagawa na kayong tarpaulin. Yes, utol. Patingin nga. Tapos nakalagay doon, feeding program. Tol, sabi ko, ang lagi ko sinasabi, pwede ba pakitanggal yung program? Alam niyo bakit? Kasi, bakit? Ang sa feeding program talaga, may plano yan. Okay. At merong target na mga bata o mga matatanda na papakainin mo. Every 2 weeks, twice a week, or every week, within the range of 6 months to 1 year. Naka-schedule talaga yan, no? Okay. Tapos meron kang doon na target na ilang kilo ba ang kailangan idagdag sa timbang nila para sinusukat maging nourished sila. Okay. Yun yung mga ang target mo kasi diyan lagi is yung mga malnourished. Malnourished at undernourished. Tapos ang pagkain na binibigay mo diyan, hindi basta lugaw, hindi basta sopas, hindi champurado, hindi ganun, tol. Hindi spaghetti na kanistyro, hindi yun, tol. Ang pati yung pagpapakain sa kanila, yung ibibigay mong pagkain sa kanila is nakaprograma yan. Kung ano yung ipapakain mo. Para ma-attain mo ang yung target na kilogram na idadagdag sa kanila. Para maging nourished. So yung sinasabi niyang feeding program, yun ay feeding program ng mga eskwelahan.
'Di ba? So, yung sa atin, feeding program pa rin yun. Dahil tayo, hindi lang tayo isang beses nagpipiding. Maraming beses. 'Di ba? Hindi nga lang siya yung kagaya ng ginagawa ng school na nakatutok sila sa feeding. Kasi tayo, nagsiservice tayo. Merong feeding, merong medical, merong reading glasses, mga ganon, vitamins. So pwede mo siyang tawaging feeding program dahil meron tayong sariling programa natin, di ba? Hindi nga lang siya yung kagaya na school feeding program na pakakainin nila yung mga estudyante na nakikita nilang payat, mga ganon, o kaya yung sa government napupunta doon sa lugar kung saan maraming malnourished. Ngayon, gagawa ng program na nakatutok sila doon. Yung sa SRB, pwede ring feeding program yun. Pero lang, kung ang feeding mo is once a year. So, wag mo tawagin program yon dahil once a year ka lang naman nagpipiding eh. Di ba? Pero tayo hindi. Sa atin, merong nagpipiding program, merong nagpipiding ng every week, merong every 2 weeks, merong every month. So, feeding program mo siyang matatawag. Yun ang Tunay na at tinatawag na feeding program. Okay. May programa, may plano, lahat nakadetalye. At yan ang lesson yan, mga brad. kaya po, mga brad at sis, huwag sana kayong magtatampo sa akin kapag kayong napuna ko Tama naman yung observation mo eh. napuna ko yung nakalagay sa tarpaulin nyo na feeding program, tapos isang araw lang kayo magpapakain. Tapos ang madali kasing magpakain kahit ang batang paslit dun sa lugar namin. Okay. 5 years old, binibigay niya yung pera niya. Kuya, magpakain ka. Yun din natawag na feeding. Pagpapakain sa kapwa mo o sa kapitbahay mo na pagkatapos masaya ang puso mo. Okay. Tama yun. Pero yung- hindi mo naman inaano yung ganung bagay. No, tol. Hindi naman. Ang ano naman tol, ang ano sa akin yan? lang, kinokorek ko lang kasi meron, sabi ko nga, meron mga tao na napapagilingkuran natin na talaga may aral. Kasi nung minsan tol, hindi ko nababanggitin yung chapter, hindi ko na rin babanggitin yung council na pinipilian ko noon, tapos may feeding sila, tapos may lumapit sa akin, sabi nila sa akin, bala ko pong ipasok yung anak ko sa feeding ko. Ano po ba mga target niyo dyan? Ay sabi ko, paano pong ipasok? Sabi ko kasi, pagpapakain lang po yan ngayon sa mga bata na tinutuloy, tsaka sa mga magulang nila, tsaka sa mga kapitbahay na sa chapter namin dito sa sabi na sa lugar nyo, sabi ko gano'n. Ano mo bang sinasabi yung papasok mo? Ay kasi kala ko po program yung matagalan kasi po kulang po sa timbang yung anak ko. So, yun yung So, i-direct mo siya sa alam mong nagpipiding program, di ba? Maaaring sa yung mga hindi clinic yung mga barangay ang tawag doon, yung barangay parang barangay clinic. Minsan merong mga ganon na alam nila kung saan yung merong mga ganon. I-direct mo sila sa ganon. Hindi sa atin dahil ang SRB iba ang feeding program natin. Iniiwasan ko. Actually, ito lang yun eh. Yung bandang February lang ata or March na encounter yun. Yun yung madalas ko sinasabi na kapag ka nagbigay tayo ng feeding. Tsaka ng salita, na ingat, di ba? Nag-ano tayo ng feeding. Huwag na natin lagyan ng program. Kuha ko yung ibig sabihin. Kasi ang program talaga is tatagal. Systematic yan eh. Pag sinabing program, 6 months to 1 year tumatagal yun. Kasi may target yan eh, di ba? Talagang... At saka makikipag-coordinate ka nun putol sa kalapit na health center at sa barangay mismo na Ayun, health center pala yung sinasabi ko.
participants mo doon sa feeding program na yun. Yun, dun mo sila i-connecta ngayon. So, pwede natin gamitin yung salitang feeding program as SRB kasi hindi lang naman tayo isang beses magpakain eh. 'Di ba? Ang dami natin chapter ginagawa natin yan. So sa bawat linggo meron nagpapa-feeding sa atin. So pwede ring feeding program yun. Hindi nga lang siya yung kaparehas ng feeding program ng mga health center o mga eskwelahan or ng government. Yung sa atin is fraternity feeding program yun. Tama. Nakuha ko. At hindi lahat papakainin mo, Tol. Okay. Ang ano mo lang dun is 10 to 20 na bata na talagang aalagaan mo siya within 6 months or hanggang 1 year para ma-attain mo yung target mo na. Kumbaga, Brother Lane, hindi ka susuko, no? Dahil program yan, program nga yan. Hindi ibig sabihin, hindi ka titigil talaga hanggang hindi Alam mo, Tol, hindi ko inaano yung pamunuan ng ating kabatiran. Pero nalulungkot lang ako kasi maraming kami mga pangarap, mga pag-usapan, pamindig ako. Emotional na naman. At pero sa nangyayari ngayon, Ang kaya ni Brad Roy. Sige, buhos mo yung ano mo. Oriental, sa nangyayari ngayon sa ating kapatiran, na minsan naisip ko na bawal na ako ganun, pero sabi ko nga, Ba't kaya naiiyak siya na dramatic eh. Hindi, ako naiiyak ako pag nakakakita ako ng yung mga taong nahihirapan. 'Di ba? Doon. Pag nakikita ko yung kagaya nung ginawa nung Brad sa San Pedro na yung anak ng Brad natin may tumor, 'di ba? Doon muntik na ako maiyak. Ginawa ko na lang, pinlay ko agad eh. Kasi pag nagsalita pa ako, wala na. Tulo na luha ako. At mawala ako sa focus. Tapos yung kay Brad Bernie, talagang naiyak ako doon kay Brad Bernie. Kasi nga, namatay. Pero ba't ako maiiyak sa pamunuan? Di ba? sa mga blood natin na nandun ano, naiintindihan ko yung layunin at gustong gawin ng pagkakaisa ng ating kapatiran. Pero nakakaiyak ba yung topic na pagkakaisa? Di ba hindi naman dapat? Ako nakikita ko kay Brad Alain, okay siyang servant. Pero kapag ka leader ka, hindi pwede yung emotional. In public, di ba? Maging emotional ka is you have to keep it to yourself kasi pag nakitaan ka ng ganyan is makikitaan ka ng kahinaan. Hindi sa sinasabi kong ang pagiging emotional ay kahinaan, pero to become a leader ng nasyonal, kabuuan or marami, you have to be tough like an oak. Kaya an oak, kahit bayuhin ng bagyo, hindi mo ang hirap patumbahin dahil yung ugat napakalalim na eh. Ganun ang oak eh. Ang oak, ano yan eh, it's about endurance. Ibig sabihin ng endurance, yung matatag, di ba? Yung mga dumarating na bagyo na lalampasan mo, endurance, yun ang tinatawag na may endurance ka. You endure suffering and pain and hardships. Matatag ka. Pero anyway, yun, naiiyak siya. It's something about Brad Alain kasi nga malalim siya. Madalas hindi kasi natin iniintindi
ang sinasabi ng bawat isa dahil nakakonfine tayo dun sa gusto natin at ang inisip Personal natin ba? yung Personal, yung personal. inyo, Yung yung personal, inyo, oo. na sinasabing yung inyo. Mhm. Mhm. Pero kasi sa akin, nakita nyo naman, kahit saang lugar, at kahit apo man yan, dahil yun ang ating pinagmulan, ay aking pinupuntahan. Mhm. Kasi ang sa akin, magkakapatid tayo eh. Kung nasa atin ang aral ng ating kapatiran, magagawa natin na magkaisa. Mhm. Hindi yung nagsasalita yung isa, nagpapaliwanag sa gusto niya mangyari. Yung kabila, nandito, Mhm. iba ang pinag-uusapan, nagko-komento na agad, nagbubulungan, hindi pa tapos ang pinag-uusapan, ang sinasabi ng isang kapatid natin na kung pakikinggan nyo ay mabuti naman Mhm. at makakatulong para sa ating kapatiran at naghahangad ng pagkakaisa talaga. Pero kasi ang mali naman doon sa kanila, Sino ba yung mali naman sa kanila? Sino yung kanila? Sino yung sila? Di ba? Maganda yan pagka diretsahin mo na. You're on live TV. Kaysa pag-isipin mo pa yung ibang nakikinig. Hindi naman lahat kasi very well informed. So kapag ka merong ganyang pinag-uusapan, maganda na diretsahin na. Sino ba yung dalawang hindi magkaunawaan? Sino yung kabila? Sino tong eto? Diba? Dapat ganun na. Huwag na nating itago. na ginamit sila at iginigiit nila yung bagay na inaayawan ng mga taga-nasyonal. Mhm. Okay, so Diba? yung isa nasyonal. Kasi nagkaroon na ng batik ng second at third Congress. Okay. So yung usapang ano to? Unity Assembly at saka yung Leaders Assembly. So sila lang ang may problema. Na hindi na paliwanag ng gusto. Yun ang batik nun. Yung Philippines mismo na pangalan. Okay, yun, binanggit Na? pala eh. Very good. Ewan ko tol, wala akong sinisisi, wala akong kinukontent dahil aral yan ng ating kapatiran na isa yan sa Break muna, break. Oo. never condemn. Tama, tama. Umiyak na, break muna, sabi ni Brother Dapat Ronnie. nakikinig muna tayo. Sumusunod muna tayo. Yun ang sinusuway talaga ng kapatid na ngayon, nagko-condemn no? Dapat, Tsaka to sabi nga, obey first before you complain. tama, oo. Eh hindi nga ito, hindi eh. Complain first before you obey. And most of the time, do not obey. Tama. Yun ang ginagawa. Yun ang trend no? Tapos So yun ang tanong doon, bakit hindi ino-obey? Yan ang tanong sa inyo ngayon. Ba't hindi ino-obey? napakita naman ng sinasabi Eh, nila. napakinggan nyo si Brad Alain. At ang sinasabi naman ng kabila na silang mother chapter. Eh mali naman. Lalo na yung ibang siya. Ganun ako talaga, pasensya na kayo, magkakapatid tayo, may pagkakapatay-pantay tayo at alam ko kung kailan ko sasabihin at igagawin ang pagkakapatid. Tama yon, sabihin mo. Tama yon. Wag mo na itago, hindi na dapat itago yung mga ganyang bagay. Dahil yan, napakatagal ng usapin sa kapatiran. Mas marami lalong malilito kung ano pa yan, itatago. Tama yan. Kaso nga lang, parang kakaunti nanonood eh, no? 95 views. Pantay na. Sige, hindi ko puputulin sabihin mo,
may 7 minuto ka. Sige lang. Yun lang mga kapatid, sana yung pagkakaisa, alam niyo yung ano alam niyo yung ano yung unity through service, hindi sa akin galing yan, pero nagmula yan sa SRBAAC na isa ako sa nag-organize ang batch 70s at 80s. At ang unity through service, ang ideyang yan ay nanggaling kay Utol Paul Lian na in-implement ko lang dahil ako ang nandito sa NCR. At una namin ginawa yan sa Naga Bicol Abella, sa lugar ni Utol Kagawad Andres Espina at si Utol Samson Obsuna na isa rin sa nag-organize ng ESAT. Actually, ano na yan, ano? Nag-umpisa niyan yung Council of Elders. Unity through service. Council of Elders ang nag-umpisa niyan. Yung mga service na yan na malalaki. Talagang pinupush namin nun is unity. Kasi parang hirap na hirap yung mga nasa NC na sumabay sa amin eh. Yun siguro yung binabanggit ni Billy na hindi umubra yung gusto ni Brad Indian. Tapos hindi naman umubra kay Brad Indian yung gusto nila Brad Billy. So kaya hindi nagkaroon ng unity. So yung unity na yan is madaling isipin pero mahirap gawin. AAC. Ngayon, dahil nga doon sa pinasukan ng politika at giniit din, hindi ko sinisisi ito la. Kasi maling tao yung nagigiit. Nung naging presidente siya, dahil ginawa ko siya presidente ng SRBAAC, iginit niya din yun. Gusto niya kaagad, iba, registered ang SRBAAC under the name of SRBAAC. Na gusto niyang panlaban kay Indian. Na tinutulak ko dahil mula political ang datingan. At sabi ko nga, kadalasan sinasabi ko, ayoko sa politika. Tinapos ko nga yung term ko, hindi na ako umakit ang pagiging chairman ko. Although, during that time, ay kaya-kaya kong tumakbo ng pagiging chairman sa lugar namin dahil assistant ako ni Congresswoman Ocampo. Paborito kong congresswoman yan. Magtatayan to. Yeah, oo. Pareho kami. Pero pinakabas ko doon yung babae. Si Ma'am Sandy, si Ma'am Sandy. Kung tawagin ko yung boss, hindi nagpapatawag ng ma'am. Congressman Sandy. Tumatayo ako niyang assistant, bodyguard, driver. Dalawa kasi kami. Okay. Ayaw na kasi ng maraming May kasama o dalawa lang kami to. So, hindi pa kita kilala noon. Pag nakikita ko siya, ikaw pa yung siguro nung hindi pa kita siya. Oo, tol. Ano yan? At yung isang pamangkin ni Congresswoman Ocampo, isang brad din, si Brad Michael Ocampo. Okay. Brad yun, Beta Sigma yun. Ano ni Sandy? Pamangkin niya yun. Ano yun, Beta Sigma rin yun, kasi dito sa San Beda nag-aaral yun. Beta Sigma chapter. Okay. Pero kasi ko, pag yung Beta Sigma ko, sa Alabang na eh. Okay. Yun, Sige, kung ano pa mensahe mo, meron ko pang 2 minutes. Tuloy lang. tapos yung Tawa si Brad Ronnie. kasalaan sa ating kapatiran. Inilan na natin. Okay. Pero may tatanong ako sa'yo mamaya, ha? Kasi sa sinabi ko, Kasi tol, nagkakahiwa-hiwalay tayo doon sa service. Kasi pag nag-service ang isa, gusto ng isa mag-service din. Pagka mas maganda yung nag-service ng isa, gusto ng isa, mas maganda sila. mas maganda rin.
Pero maganda rin yung competition na ganyan, di ba? Pero utol kasi ganito yan eh. May kukwento ako, may isang chapter O sige lang, alam ko, na napakalapit sa akin. Okay. Tapos, yung chapter na yun, nakilala sila na isa sa chapter na talagang gumagawa ng service consistent. Sa bawat chapter, may service palagi. Pero merong isa na nagmagaling, na matagal natulog. Tapos, syempre, mapera. Yeah. Tinabayan niya ang chapter na yon hanggang sa unti-unti nasira, unti-unting nasira. Pero merong isang brad na talagang consistent na tinutuloy niya lahat ng mga service, pinupuntahan niya pa rin yung lahat ng chapter, ng isang chapter na yon para hindi mawala o hindi gumuho yung nasimulan niya, although hindi siya taga doon sa chapter na yun. Ang hirap kasi, hindi ko naman sinasabi na, kasi kadalasan nasisilaw tayo sa kalyonsing at kinang ng barya. Barya lang yan. Pero yung pagdamay ng isang brad sa kapwa niya brad, yun dapat ang ating pahalagahan dahil nagmumula yun sa puso, hindi sa ating nguso. Anyway, Utol, marami akong nadadala ka ng ano mo eh. Marami akong mga schedule na huli at yung iba mga tentative pa rin. Siguro nagdadalawang baka isip. yung sure na ano ka na Tarlac 8 and 9, 8 and 9. 7 pa lang pupunta na doon. Okay. Tapos ang Tayabas Quezon sa liderato ni Utol Tres Cardinal, ang mga giting na SRB Apo ng Quezon, si Tres Cardinal. Ba't napunta sa Tayabas yun? Alam ko, gumaka yun ha. July 12 pala, Santa Mesa, Saro. Ayan, May Utol Smoke sa ano. At tapos meron din siyang ano, yung sa bar. yung night of thinking. yun. Meron si Utol Smoke sa ano nun. At isa nga pala, mga live band. So anyway, tapos na, no? Natutuwa ako kay Brad Ronnie. Ang galing niya mag-host, sayang ano. Sana Brad Ronnie makabalik ang Arangkada Kapatiran. Kadomeng, napakaganda ng iyong inumpisahan kasi talagang nagiging ano siya, yung nagiging source ng impormasyon para sa kapatiran. 'Di ba? Marami tayong mapupulot sa Arangkada Kapatiran. Although ang suggestion ko is interviewin natin lahat kung ano man faction yan. Hanap tayo ng mga may interview natin na kasi maraming magagaling na kapatid para ma-maintain natin yung kagandahan ng show is we have to find the good, the better, the best sa ating kapatiran. And then makakatulong tayo sa unity na gusto natin gamit ang platform na Arangkada Kapatiran. Pero ano kaya, kamusta na kaya sila Brad Ronit, Brad Jojo? Siguro naman pinagpaplanuhan nila maigi yung susunod nilang move. Hindi sila nagkaroon ng time para or ng chance para makapagpaalam na sila ay mag-off air na. Nagulat na lang ako. Nasabi ko parang 2 weeks nang wala. Tapos naging 3 weeks, 1 month. Hanggang itanong ko na kay Brad Mooks. Sabi ni Brad Mooks,
yun nga na kinapos na sa budget kasi nga walang sponsor na nakatulong si Kuya Jojo. Kuya Jojo, Kadomeng, kung magkita tayo, kung makauwi ako, magkita sana tayo. Hahanapin kita at itatanong ko kay Brad Mooks kung paano kita makokontak. Kasi kahit paano kami ni Brad Jojo nagkasama dito. Mga 3-4 na beses na occasions. Okay na okay. Ang sarap kasama ng mga kapatid. Mapasa ang panig pa yan. Kaya let's pray na makabalik ang Arangkada Kapatiran. Okay? Okay po mga kapatid. Eto si Brad Vlog. Ng Alpha Epsilon, nananawagan sa inyo na suportahan natin lahat ng mga kapatid sa YouTube, lalo na yung Arangkada Kapatiran na talagang napakalaki ng pangailangan at napakalaki ng naitutulong ng Arangkada Kapatiran. Okay? Vlog Alpha Epsilon.